Dear Kuya Poy, magandang araw po sa inyo. Ako po si Athena, 25 years old mula dito sa Manila. Ang totoo po niyan ay gusto ko talaga mag-vent out sa inyong programang Heart to Heart kasi matagal ko nang nararamdaman na hindi talaga ako ang paboritong anak ng nanay ko. Ako po ang panganay sa aming magkakapatid. 3 po kami. Pero halos lahat ng gusto ng bunso naming si Joey ay ibinibigay sa kanya. Samantalang ako na panganay, kailangan magtrabaho at paghirapan ko muna ang mga bagay bago ko ito makuha. Maliit na bagay man para sa iba pero madalas ang natatanggap ko pa nga mula sa aking pamilya ay yung mga pinaglumaan na ng aking kapatid. Kaya siguro feeling ko doon nagsimula kung bakit hindi kami naging close ni Joey. Sa ngayon po ay nagtatrabaho naman na ako. Pero Kuya Poy, madalas ay kinukuha rin ni nanay ang sahod ko para ibigay sa kapatid ko kahit alam niyang hindi naman ito pumapasok sa eskwelahan. Kaya nga po hanggang ngayon ay hindi pa rin nakapagtatapos sa pag-aaral ang kapatid kong si Joey. At ang masakit pa, noong nagkasakit ang aming nanay, ay iniwan kami ng magaling kong kapatid at nakipagtanan pa nga sa girlfriend niya. Hindi niya kinaya ang responsibilidad. Kaya walang magagawa, Kuya Poy, ako na lang ang natira at naiwan para mag-alaga para kay nanay at maghanap buhay na rin. Pero kahit ako nga ang nandito, palagi pa rin hinahanap-hanap ni nanay ang kapatid kong si Joey. Ang sakit isipin na parang kahit anong gawin ko, Kuya Poy, ay hindi pa rin niya makita ang halaga ko. Nahihirapan akong mag-alaga dahil aaminin ko, may sama pa rin ako ng loob sa pamilya ko at pakiramdam ko ay invisible ako kay nanay sa lahat ng mga taon na lumipas. Ano po ba ang dapat kong gawin para makita naman ng nanay ko ang mga sakripisyong ibinubuhos ko para sa aming pamilya? Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong maramdaman sa kapatid kong si Joey. Kaya nga idinaan ko na lamang po sa pagpapadala ng aking kwento sa inyong programang Dear Kuya Poy para sa pag-asang mas mabibigyan niyo pa ng pagtingin at atensyon ang problemang ito ng pamilya ko. Dahil parang binabaliwala talaga nila ako. Maraming salamat sa pagkakataong mapili po ninyo ang aking kwento para itampok sa inyong programa. Hanggang dito na lamang. Nangungulila sa pagmamahal ng isang pamilya, Athena. Napakinggan nga po natin ang kwentong ibinahagi ng ating kapatid na si Athena mula sa Manila tungkol sa kanyang pamilya kasama ang kanyang nanay at ang bunsong kapatid na sinasabihan niyang favorite kasi. Ayan, paborito si kapatid na Joey. Ayan. Alam nyo kaya nga sabi ko kanina, tawagin nyo na, kalampagin ninyo ang inyong mga kapatid. Totoo nga ba ito? Minsan ba ay naakusahan ninyo ang inyong kapatid o kayo ay pinagbibintangan na paborito ka naman ni nanay, paborito ka naman ni tatay, 'di ba? Kay bunso, kay panganay, 'di ba? May kanya-kanya mga kantsaw. Opo, alam nyo, ako bunso rin sa aming magkakapatid at nung nabubuhay pa ang nanay ko, ganyan din ang mga biruan at minsan nga pang-asar sa aming mga bunso. 'Di ba na paborito kasi ni Mami. Ayan. Pero ang tatay ko ang magaling. Dahil wala ho siyang talagang balanse. Yun ang sabi niya talagang wala siyang paborito. Ang nanay ko medyo meron ngang anong tawag mo diyan dahil ako yung pinakabata. Tsaka napalayo yung
pagkakasilang ko doon sa 4 ko pang mga kapatid. So medyo paborito ang tingin nila kasi ako na lang yung baby eh. Ayan, pero ang tatay ko wala raw siyang favorite. Pero lagi niya sasabihin, wala akong paborito sa inyo. Kumain na ba yung ate mo? Yung sinundan ko. Nakauwi na ba ang ate ninya mo? Ganyan. Nakikinig ngayon ng tatay ko sa oras na to. Di ba, Daddy? Walang favorite yan. We don't play favorites. Basta kumain na si ate mo, si ate ninya, nandyan na siya. Safely home na ba siya? Kumustahin nyo, ha? Huwag gugutumin. Kaya naman pagka nakita nyo ngayon, ay talaga, hindi nagugutom yan. Love na love. Hello ate, ayan, nanonood din sa akin si ate. Pero mga biruan na lang kasi yan. Diba? Merong mga biruan, okay? Ayan, kaya nga, wag naman din natin, bilang mga magulang, kapag ka dumating na ang punto sa ating buhay na bilang mga magulang ay magpe-play favorites tayo dahil ay paborito ko to kasi kaugali ko, kasi kamukha ko, kasi ganito, kasi ganyan. Alam nyo, hanggat maaari, wag. O lahat ng mga anak ninyo ay balanse dapat ang pagtingin natin, ang pagmamahal na ibibigay natin sa kanila. Ang mga bata magkakaiba talaga ang ugali niyan. Sa 3 ibinigay sa akin ng mga anak, talagang iba-ibang ugali. Merong medyo matigas ang ulo, merong magaling pumick up ng instruksyon, meron yung kailangan na medyo uulitin mo, meron yung magaling magbingi-bingihan. 'Di ba? May mga ganyan. Pero masasamang tao ba ito? Masasamang mga bata ba ito? Hindi. Magkakaiba lang yung ugali nila. Pero kailangan mo bang mas paboran si ganitong anak kumpara dito? Hindi rin. Hindi rin. Parehas sila hanggat maaari. Kung ano yung responsibilidad na ibibigay mo ron sa isa, yun din doon para sa isa. Lalo't kaya na. 'Di ba? Syempre, exemption naman siya kapag baby pa naman. Hindi mo pa naman mapaghuhugas ng pinggan yan. Teka lang. Pero lahat sila ay dadaan doon sa mga training na ganon sa loob ng bahay. Hindi ba? Hindi pa pwedeng si kuya ng si kuya o si ate ng si ate ang magtatrabaho kasi nga ikaw ang kuya, kasi nga ikaw ang ate. Hindi. Pati si bunso, marunong ng gumamit ng kutsara at tinidor. Kailangan marunong ka ring maghugas ng sarili mong pinggan. 'Di ba? Yung hindi ka naman na makakabasag, ang galing na maglaro eh. Ang galing na mag-computer eh. Pero pinggan nababasag. Pero cellphone ingat na ingat, walang gasgas. Hindi pa pwede. 'Di ba? Ganyan dapat yung pagpapalaki sa mga bata. Ideally. Ayan, pero dumarating nga ho talaga sa punto minsan na mapapansin natin na meron sa mga magkakapatid yung laging hinahanap ni nanay, laging hinahanap ni tatay sa kung papaano mang dahilan. Katulad na lamang nitong parang ipinuputok ng butsi nitong si Athena na ating letter sender mula raw pagkabata. Yung kapatid niyang bunso na si Joey na lang ang laging inaalalayan hanggang sa nagtrabaho na siya. Hihingan pa siya ng pera ng kanilang nanay para iabot kay Joey na hindi rin naman daw pinag-iigi ang pag-aaral sa kanyang eskwela. At nakuha pa na magtanan nung panahon na nagkasakit naman itong nanay nila. Hindi naman po ganun kalala yung sakit pero kailangan ng pag-alalay. Pero si Joey isinabay pa ang sarili niyang issue at nagtanan. Ayaw niya ng responsibilidad ng pag-aalaga sa kanilang ina. Kumuha ng panibagong responsibilidad at bubuo na rin ang sariling pamilya. Tignan nyo nga naman Ayan, pero ito ang masasabi ko sa iyo, Athena, mahal kayo ng nanay mo. Alam mo, sa isang pamilya, kasama yung pagpaparaya. Paminsan-minsan. Kailangan talaga. Para naman sa kapatid ko, okay na yan. Para sa nanay ko, ito, sweldo, kailangan. Para kay nanay. Nakita mong inabot sa kapatid mo. Wala, binigay ko na yan kay nanay. Para kay nanay kasi yan. 'Di ba? Ang nakikita mo lang ay yung sitwasyon ngayon. Pero, kung babalikan mo ang panahon, Athena, wag mong sasabihin na mula pagkabata at never kang naging paborito. No, panganay ka eh. Ikaw ang solo na bida noon. Ikaw ang unang-una sa lahat.
Sa lahat ng bago nilang mga binili, sa lahat ng mga unang karanasan bilang mga magulang ng iyong nanay, ay kasama ka. Oo, kasama ka doon. Kaya wag sasama ang loob mo. At bago tayo magpatuloy, eto, basahin ko lang ang ilan sa inyong mga reaksyon. Sabi ni Rosalina Dalangin, naiyak naman po ako sa kwento. Sabihin mo na sa pamilya mo ang nararamdaman mo. Baka rin kasi magkaroon ka ng mental problem sa kapatid mo. Na medyo masarap kutusan. Mahihirapan din yan kasi tinakasan niya ang responsibilidad niya sa magulang ninyo. Okay, ayun, nagtanan nga kasi ayan. Pero mukhang hindi nga kasi ina-address. At sabi nga nitong si Athena, ay gusto ko dito na lang po sa heart to heart sabihin yung sama ng loob ko rin sa pamilya ko. Ito, sabi ni Gail Enriquez naman, Athena, huwag ka na magtampo. Kung hindi ka man favorite ng mother dear mo, magpatuloy ka lang na maging mabuti at mapagmahal na anak. Dahil ako naniniwala, ang mga magulang ay nakikita ang bawat ginagawa ng mga anak. Di ba? Meron lang talaga mga anak na masikreto. Pero alam nyo, nung naging magulang ako, na akala ko yung pagiging masikreto ko rin nung bata ako. Kasi tahimik lang naman po talaga ako Bigla ako naubo. Bigla ako nasamid. Pero totoo naman yung sinasabi ko. Natahimik lang talaga akong tao. Hindi, pero yung sabi ko, baka hindi nalaman to ni nanay, ni tatay. Yung inakala mong ganun. Alam, nung naging magulang na ako, alam ko mararamdaman mo, hindi dahil sa feeling mo pinagdaanan mo na yon, pero hindi maoobserbahan mo sa anak mo na meron tinatago, di ba? Hindi naman kailangan sikretong napakadilim na niyan, o napakatindi. O kaya kapag may kasamaan ng loob na kaibigan, yung ganyan, kaya nagugulat kahit yung mga anak ko ngayon, kumusta kayo ng mga friends mo sa school? Yung hindi mo na yata siya nababanggit. Hindi mo na naikikwento, anak. Ay mararamdaman mo bilang isang magulang. Opo, kaya ako naniniwala na dito sa nanay ninyo, Athena and Joey, alam nyo, ramdam ni nanay. Yung mga hinaing mo. It's just that, baka naman mas kailangan nung kapatid mo nga si Joey yung paggabay. Mamaya pag-usapan pa natin yan. Ito, sabi ni Gerard Villadolid, alam mo, hindi magandang ugali yung mainggit. Oo naman, lalo na nga sa kapatid mo pa. Jennifer Fernando, ang sabi niya, siguro Athena, ang tingin sa'yo ng mother mo ay very strong. Kaya alam niya na mas kayang-kaya mo ang hamon ng buhay at yung kapatid mo na si Joey, baka ang tingin naman ng mother mo ay mahina kaya mas pinagtutuunan niya ng pansin. Pero hindi ibig sabihin ay hindi ka mahal ng nanay mo. Mahal ka nun. Mas kailangan lang siguro ni Joey ang kalinga kasi naliligaw ng landas. Mahal ka ng mother mo, Athena. At yan nga rin ang gusto kong puntuhin. Diba? Ganun yun alam mo, kahit hindi expressive ang magulang mo sa'yo, pero laging hinahanap yung kapatid ko. Ako naman, laging nandito, hindi napapansin. Hindi nare-recognize ang aking mga hindi na-acknowledge yung mga ginagawa ko para sa kanila. Kasi nga, ang mga magulang natin ay mas tiwala na sa'yo. Diba? Ang mga magulang natin ay nakikita ka sa kanyang mga anak bilang mas responsable. Diba? Sino ba yung hahanapin mo? Sinong hinahanap natin? Ano yung hinahanap natin? Di ba yung nawawala? Sino ba yung mas kukumustahin mo? Di ba yung tila hindi kaya mag-isa? Yung tila ba parang may maling gagawin, kaya laging nasa na si sandali, tawagin niyo muna. Diba gusto mong kausapin kahit sa mga kaibigan natin, ganyan. Diba? Kasi hindi naman lahat ng mga kaibigan natin diba? Minsan nagkakabiruan tayo. Naku, kapag may mga pupuntahan tayo, yan ang pinakamahirap na kausap. Kasi yan medyo tatanga-tanga sa direksyon. Diba? Ganun din sa mga anak. At ito,
true enough, nakita nga natin sa ginawa nitong si Joey, ang bunso na kapatid nitong si Athena, na tumakas pa doon sa responsibilidad na magkasakit ang kanilang nanay, na kailangan sana ay makatulong siya. Dahil nga may sakit yung laging gumagabay, ayun, naging irresponsable yung kanyang desisyon na magtanan. Oo, ganun yun. Kaya lagi pala nakabantay itong nanay. Samantalang ikaw, Athena, sa ating letter sender ay tiwala sa'yo. Kampante sa'yo ang magulang mo. Biruin mo, nagtatrabaho ka. 'Di ba? Nandyan ka. It's just that baka kinukulang ka lang sa, alam mo na, talaga naman ito wag din nating ipagdadamot yung mga maraming salamat anak, na mga statement at yung mga words of appreciation sa ating mga mahal sa buhay. Opo, kahit pa nga tayo ang mga magulang at sa tingin ninyo ay yung mga anak ay may responsibilidad na kayo ay tulungan kapag medyo nanghina kayo, sa katulad ng nanay nitong si Athena. Pero wag din tayong madamot doon sa pag-appreciate sa mga tao na nandyan palagi sa tabi natin. Iba pa rin yung napupuri. Iba pa rin yung nasasabihan na ansipag mo naman. Iba pa rin yung nasasabihan na magpahinga ka naman. Nang dahil sa pagpapagod mo, ay baka nakakaabala pa ako. Di ba? Mag-usap ng malalim. Ayan, si McCoy, ang sabi niya, sa mga magulang, respeto rin po sa mga anak. Magkakaibang tao yan, at huwag din pagkukumpa-kumparahin. Ayan pa. Opo, tama yan. Para sa mga, isa pang paalaala sa mga magulang, dapat matuto rin tayo mag-appreciate sa bawat effort ng mga anak natin. Even yung talino ng ating mga anak, nagkakaiba-iba rin huwag niyo hong ikukumpara rin. Sa mga nagpapaaral dyan, yan sinasabi, gayahin mo si kuya, mataas ang grade. Iba nga yung iba yung talino. Nitong si bunso o si ate. Ba't mo pagagaya yung talaga namang napakagaling na si kuya at kapag hindi kayo nabigyan ng magandang grades, dahil ikinumpara doon sa isang anak, ayun na, nagtampuhan, laging nag-aaway yung mga magkakapatid. Wag, babalansin natin. Magkakaiba sila ng talento, magkakaiba sila ng galing. Ang mga anak po natin, wag tayong madamot dyan. Wag madamot sa appreciation at wag na magkukumpara ng inyong mga anak. Dahil ikaw rin mismo, ayaw mo namang ikukumpara ka sa kapatid mo. Hindi ako natutuwa kapag kinukumpara ko ng ibang mga kakilala sa mga kapatid ko. 'Di ba, kahit pa nga ikaw yung bumibida minsan. Doon. Pero sa akin hindi. Isang pamilya kami, isang bungkus kami. Hindi mo pwedeng ibaba yung isa at itataas mo ako. Kahit pa nga ako yung pinupuri mo, no way. Kapatid ko yun isang bungkus kami, isang pamilya kami. Ang pagtaas ko, ang pag-angat ko, pag-angat din nila. Yun nga, kaya kapag binababa mo yung isa sa amin, binababa mo rin kami lahat. At disservice yan para sa aming magulang. Ibig sabihin ba, hindi marunong magpalaki ang aming mga magulang, di ba? Huwag kayong matutuwa sa mga ganon, lalo na sa mga may inggit sa inyong mga sa inyong mga kapatid. Okay? Ayan, si Anthony Guerrero, sabi niya, parang sa pagtawid lang sa kalsada, Kuya Poy, nagtataka ka kung bakit yung kapatid mo ang inaalalayan at ikaw ay hindi. Kasi alam ng nanay mo na kaya mo nang mag-isa. Tama rin naman. Sa simpleng comparison sa pagtawid sa kalsada, nga alalayan mo yung medyo alanganin. Yung medyo sabi ko kanina, medyo aanga-anga. Ayan. Kaya, Athena, be proud of yourself, pero hindi rin naman masama na sabihin mo sa nanay mo. Mag-usap kayo since kayong dalawa, alam mo, itong pangyayari na itong kapatid mo ay wala dyan sa tahanan ninyo, ay while na-appreciate ko ang pagsulat mo sa amin dito sa Dear Kuya Poy para ilabas yung mga bigat na nararamdaman mo, hindi rin masama na sabihin mo kay nanay yung mga tampo mo.
O yung mga tampo mo at wag mo naman siyang sisihin dahil nga baka talagang nag-iisa lang siya na nagtaguyod sa inyong magkapatid, unawain mo siya. Pero sabihin mo, wag ka mahihiya na sabihin, "Nay, ako ba magaling, o hindi man magaling, masipag na anak para sa'yo." Yung mga ganyan magaang usapan na merong laman. 'Di ba? Hindi natin kailangan na magtampo, hindi natin kailangan na maggalit, hindi natin kailangan na magpo-post pa online at makikisaw-saw yung iba nating mga kakilala na hindi naman alam ang mga detalye ng mga pangyayari dahil yung simpleng tampo, kapag ka po yan ay tumimo talaga sa ating mga puso, yan pa nga ay pwede magdulot ng galit, nalalaki ng lalaki, lalalim ng lalalim. Pero kapag ka pang-unawa ang pinabayaan natin na maging binhi sa ating puso, lalo na pagdating sa ating pamilya, yung mga simpleng tampo na ito ay namamatay. Okay? Yung mga simpleng hindi pagkakaunawaan ay pinalalampas na lamang at iniintindi. Yan po ang mas maganda. Okay na kaya kausapin mo si nanay, magaan na usapan, pero syempre, yung katotohanan na sabihin mo na, "Nay, bakit parang hindi mo ako pinupuri? O bakit hindi mo ako, ba't hindi ka nag-aalala? Katulad ng pag-aalala mo doon sa kapatid ko. Namimiss din kita. Kailangan ko rin ng concern mo naman sa akin. Dahil bilang anak mo, humuhugot lang din ako ng lakas ng loob sa'yo." Aminin mo. Kasi alam nyo, kapag ka masyado rin strong nga ang personality natin, inaakala ng mga tao sa paligid ay very strong ka talaga. Pero umiiyak ka na pala sa kalooban mo. Sabihin mo kay nanay yung totoo mong nararamdaman at walang masama doon, Athena. At dito na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcast.